Kailangan magmadali ng Marcos Jr. administration sa pagpapatayo ng mga nuclear power plant bilang sagot sa mataas na singil sa kuryente. Yan ang panawagan ni nuclear power advocate Representative Mark Cojuangco. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Umaasa ang isang mambabatas na totoong magiging bukas ang Marcos Jr. administration na muling pag-aralan ang paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ayon kay Pangasinan 2nd District Representative Mark Cojuangco na siyang chairperson ng House Special Committee on Nuclear Energy, napapanahon nang tignan muli ang nuclear resources na mayroon ng Pilipinas. Dahil mas muraan niya ang nuclear fuel, kaya makatutulong ito para bumaba ang presyo ng kuryente at para di na rin anya umasa ang bansa sa imported fuel. So sana magkaroon ng more commitment from the leadership of the House and the Senate na talagang i-pursue itong ating legislation na kulang pa. Sa kanyang ikalimang SONA, sinabi ni PBBM na bukas siya na muling bisitahin ang produksyon ng nuclear energy. Anya, ginagamit na raw kasi ito sa panggagamot, agrikultura, water filtration at upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Pero para kay Cojuangco, kulang na anya ang oras ng administrasyon. It takes 4 years to commission the existing plant. Sana kung nung unang SONA ni Presidente, right after that, nag-utos siya na, sige na, tuloyin nyo na yan. Switch on na natin yan this year. Kung didesisyonan man yan at itutuloy yan, after his term na yan, aandar. Right? Of course, it takes 4 years to commission an existing plant. But it takes 7 to 8 years to build a new one. Dahil dito ay maaaring sa 2035 o 2036 pa anya, magiging fully operational ang mga bagong nuclear plant. Hati naman ang sentimiento ng publiko kung nararapat na bang gumamit ng nuclear energy sa bansa. Siguro pa hindi. Kasi pa parang marami po kasi maapektuhan pag parang yung economy natin is maapektuhan kapag nabalik yung nuclear energy. Parang magamit ng gobyerno para makatipid sa kuryente. I think, oo. Para mas bumaba yung bill ng kuryente na na-experience natin today. Mas lalo nga sa panahon ngayon super init. So mas need natin ng electricity to para mawala yung init na nararamdaman natin. Nang tinanong si Cojuangco kung ano ang maaaring maging hakbang ng gobyerno para maipaliwanag sa publiko kung paano mapakikinabangan ng bansa ang nuclear energy, I recommend strongly na mag-form siya by executive order ng isang Office of Nuclear Energy na is directly under the Office of the President. patuloy din anyang itinutulak ng mambabatas ang mga panukalang nagsusulong ng nuclear liability at nuclear integration. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.